Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So matapos ang 6 na magkakasunod na talo to start ang Clippers era ni James Harden, nagsakripisyo na nga si Westbrook at kinausap ang coaching staff ng Clippers. Nagkusa na nga si Russ at nag-volunteer siya na siya na lang ang manggagaling sa bench upang magkaroon ng mas magandang ikot ng bola at depensa ang Clippers starting 5. Well, kahapon nga ay kalaban nila ang nag-iinit na team ng Houston Rockets at tinalo nila ito sa score na 106-100. 26 points, 8 rebounds, and 5 steals si Kawhi Leonard. 23 points, 8 rebounds, 3 assists, 2 steals, and 1 block si Paul George. 24 points, 9 rebounds, and 7 assists si James Harden on 8 of 11 shooting sa field and team best plus 21 sa plus-minus. Habang si Westbrook naman ay nalimit lang sa 8 points sa loob ng 17 minutes of playing time. Ngunit nakuha nga nila ang panalo. Nagpapakita nga ng tunay na leadership si Russ mga kaibigan at mukhang mas nakabelo nga si Harden at Kawhi sa galaw na ginawa niya. Si Kawhi nga ay nag-average na lamang ng 17 points per game sa last 6 games at ngayon ay nakagawa na siya ulit ng 26 points. Habang si Harden naman ay nakabelo na din na maging point guard at malaking tulong din ang depensa at hustle ni Terrence Mann sa starting unit ng Clippers. So ayun nga po mga kaibigan, makikita nga natin sa mga susunod na games kung opisyal na bang magiging contender ang Clippers tulad ng inaasahan sa kanila. Hindi nga magiging madali ang next 15 games sila mga kaibigan. Andyan nga ang back-to-back games kontra sa San Antonio Spurs, 3 game kontra sa Golden State Warriors, 3 straight games with Dallas Mavericks, Denver Nuggets, and Sacramento Kings. Andyan din ang mga bigating teams sa East tulad ng Boston Celtics at Indiana Pacers. Laban din sa young teams ng New Orleans Pelicans at OKC Thunder. So tiyak nga na walang magiging madali na laro para sa Clippers sa kanilang next 10 to 15 games. Hindi din nila afford na mag-load management ngayon dahil medyo nalalayo na nga sila sa standings at kailangan din nila ang lahat ng games na ito upang makabuo ng chemistry upang maging handa na sila bago dumating ang mga games na talagang may halaga, which is ang playoffs kung makapasok nga sila dito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito mga kaibigan? Habang Lakers naman ay all-in nga daw sila sa in-season tournament. Ayon kay LeBron ay naiintindihan nga daw nila kung ano nakataya sa tournament na ito. Incentive nga daw ito mga kaibigan. Well, ang in-season tournament nga ay parte pa din naman ng regular season. Kaya naman bawat game ay may halaga pa din talaga. Mas importante lang nga mga game na ito dahil may $500,000 sa papremyo sa bawat player ng team na magkakampyon. Kaya naman ayon kay LeBron, ang papremyo umano dito ay may kakayahan na baguhin ang direksyon ng buhay ng isang tao. Napakalaking bagay nga nito mga kaibigan lalo na para sa mga player na wala pang official contract o mga 2-way contract players o kaya naman mga 10-day contract players sa below minimum pa ang sahod o wala pang official NBA contract. Pwede mo nga ito gawing puhunan para sa negosyo kung sakaling hindi gumana ang basketball para sa iyo. So hindi nga minamaliit ni LeBron at ng Lakers ang in-season tournament at sa 4-time MVP na mismo nang galing na all-in sila sa early season tournament na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?